Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kaniyang ngalan. Ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo ay napapawanay. Dagdagan mo po ang iyong kagandakang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga saserdote at mga propeta sa mga pinuno at sa buong bayan, dapat patayin ang taong ito pagkat nagpahayag siya laban sa lungsod gaya ng narinig ninyo. Sinabi naman ni Jeremias sa mga pinuno at mga taong naroon, sinugo ako ng Panginoon
upang magpahayag laban sa templong ito at laban sa lungsod, gaya ng narinig na ninyo. Kaya nga magbago kayo ng inyong pamumuhay at mga gawain at sundin ninyo ang utos ng Panginoon na inyong Diyos. Sa gayon, mahabag ang Panginoon at hindi niya itutuloy ang parusang inilaan sa inyo. Ako ay nasa ilalim ng kapangyarihan ninyo. Maaari ninyong gawin ang anumang iniisip ninyong matuwid at makatarungan. Ngunit ito ang inyong tandaan. Pag ako'y pinatay ninyo, pumatay kayo ng taong walang kasalanan. Ito'y magiging sumpa sa inyo at sa lungsod na ito, pati sa lahat ng naninirahan dito. Pagkat alam ninyong sinugo ako ng Panginoon upang sabihin sa inyo ang mga bagay na ito. Nang makapagsalita si Jeremias, sinabi ng mga pinuno at lahat ng tao sa mga saserdote at propeta, hindi dapat hatulan ang kamatayan ng taong ito, sapagkat ipinahayag niya sa atin ang ipinasasabi ng Panginoon. Subalit si Jeremias ay binabantayan ni Ahikam, anak ni Safan, kaya't hindi siya napatay ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Poon, ako iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Iligtas mo ako ay sagipin. Sa putig na ito't tubig na malalim. Sa mga kaaway, ako'y iligtas din. Huwag mong tulutang ako ay maanod, dalhin sa malalim at baka malunod. Hahantong sa libing ako pagkatapos. Poon, ako iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Naghihirap ako't mahapdi ang sugat. O Diyos, itayo mo ako at iligtas. Pupurihin ng Diyos aking aawitan. Dadakilain ko't pasasalamatan. Poon, ako iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di malilimutan. Poon, ako iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, siya ay si Juan Bautista
na muling nabuhay. Kaya siya nakagagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos, at nagpabilanggo kay Juan. Ang dakilan ay si Herodias na asawa na kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak ni Herodias. Labis na nasiyakan si Herodes, kaya't isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangako na narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay iyon sa dalaga. Kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila ito kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Bakit ba si Juan Bautista ay pinapugutan ng ulo ni Herodes? Pinatay ni Herodes. Si Herodes kasi ay may itinuturong mali sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang masamang halimbawa. Ano ba itong mali na ginagawa ni Herodes? At maling itinuturo ni Herodes sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang masamang halimbawa. Si Herodes kasi ay kinakasama niya ang asawa ng kanyang kapatid na si Felipe. Inasawa niya ang asawa ng kanyang kapatid na buhay pa.
Kaya si Herodes ay nakikiapid. Kasi ganito ang buhay ni Herodes, ang mga tao ay parang natutukso na gumaya rin kay Herodes na makiapid para sa ikabubuti ni Herodes at sa ikabubuti rin ng mga tao. Pinagsasabikan ni Juan Bautista si Herodes ng paulit-ulit na itigil na ang kanyang pakikiapid. Ang ugali ni Herodes, kung may kumakalaban sa kanya, para patahimikin ang mga kumakalaban at patigilin sila sa pagkokontra sa kanya, ikinukulong niya ang mga taong ito at tuluyang ipinapapatay. Kahit alam ni Juan Bautista na siya ay padadakipin ni Herodes at ipakukulong at tuluyang ipapapatay. Kung hindi siya tumigil sa pagkokontra sa pakikiapid ni Herodes, hindi pa rin tumigil si Juan Bautista sa pagwawasto kay Herodes. Sa madaling sabi, walang tigil na ipinaglalaban ni Juan Bautista ang tama. Walang tigil niyang winawasto ang wali. Dahilan dito, pinakuli ni Herodes si Juan Bautista, ipinakulong, at pagkatapos, ipinapatay sa pamamagitan ng pagpupugot ng ulo. Yan ang dahilan kung bakit pinatay ni Herodes si Juan Bautista. Ipinaglalaban kasi ni Juan Bautista ang tama. Winawasto niya ang mali ni Herodes. Ano ngayon ang gustong ipaalam sa atin ng ating Panginoong Jesucristo sa ating Ebanghelyo? Sa ating pamumuhay araw-araw, gayahin natin si Juan Bautista. Ipaglaban natin lagi-lagi ang tama. Iwasto lagi natin ang anumang mali. At huwag tayong tumigil sa pagwawasto hanggat ito ay naituwid. Kahit na tayo ay papahirapan, uusigin, ipapapatay sa ating pagwawasto, sa ating pagtatanggol ng tama, huwag tayong matakot, huwag tayong tumigil. Yan ang ibig ipaalam sa atin ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating Ebanghelyo ngayong umaga.
Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon tayo kay Kristo na nagwagi laban sa lahat ng kasamaan. Lakas loob tayong lumapit sa Ama, kasabay ng ating mga pananalangin. Ang ating tugon, makapangyari kang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Ang simbahan naway mapanibago at magbigay saksi sa mga tamang pinahahalagahan sa buhay upang makatulong na maitindig ang mundong nasadlak sa pagkakasala. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Ang mga nagdirigmang mga bansa naway matutong mamuhay sa pagkakasundo at pagtutulungan para sa panunumbalik ng kapayapaan sa daigdig. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Atin nawang itaguyod ng buong puso ang katotohanan at labanan ang patago at pailalim na impluensya ng kasamaan. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Ang mga may sakit naway tumanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos mula sa mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Ang mga tapat na yumao naway makarating sa pangakong walang hanggang tahanan. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Makapangyari kang Diyos at Ama, habang itinataas namin sa iyo ang aming mga panalangin, nagpapasalamat kami sa iyong anak na siyang lumupig sa kasalanan at kamatayan. Siya na nabubuhay at nagkakari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Ating alay na alak at tinapay mula sa ating ani sa lupain ng Diyos nating mahal, na siya na ring nagdulot na tayo'y may maihain sa hapag. Alay namin inyo pong tanggapin at inyong pabanalin, at kung mamarapatin, inyo po itong gawing katawan at dugo ni Jesus. Ating alay na alak at tinapay mula sa ating ani sa lupain ng Diyos nating mahal, na siya na ring nagdulot na tayo
ay maihain sa hapag. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakit natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang mga alay na sa iyo rin nagmula. At ngayon ay aming ginaganap sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandakang loob. Ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa kangat mo na siya ay iwastong lubos, siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinakintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang kumpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na manghukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot
sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol
at ng lakat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga
inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Jesus, pagkain ka namin, inumin namin, ikaw rin. Espiritu, ipadaluyin, sisigla na ang damdamin. Jesu Cristo, sakramento, pag-ibig mo ay totoo. Pag-ibig mo ay totoo. Jesus, lagi kang kasama sa paglilingkod sa kapwa, sa hirap at sa ginhawa. Pag-ibig mo'y nadarama. Jesu Cristo, sakramento, pag-ibig mo ay totoo. Pag-ibig mo ay totoo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsalukan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mo po ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin
Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.